sa dami ng inendorso ng ating Vice President Sara Duterte noong 2022 election, ang tanong, nasaan sila ngayon? Layuban diha, human gamiton ang mga Duterte, pagkadaog, nagngiwi-ngiwi. May iba pa nga dyan, Sana Ako, eto panoorin po natin. Isa sa inendorso ni Vice President Sara Duterte na kung saan bumilib kayo sa performance nito. Ito yung video. Magandang araw sa inyo lahat. Sa lahat ng kababaihan at kabataang lumalaban sa buhay para maiangat ang pamilya. Suportahan po natin ang BH, Bagong Henerasyon Party List. Mahigit 20 years na po silang nagsiservisyo sa pamilyang Pilipino. Iboto po natin ang BH, Bagong Henerasyon Party List. Maraming party list ang pagpipilian. Alam natin yan. Pero dapat isa lang ang iboto sa halalan. Ito ang inyong tandaan. Una, hindi pumirma sa impeach BP Sara. Ulitin ko, ito yung importante ha. Hindi pumirma sa impeach BP Sara. May iba dyan, inendorso na, pumirma pa. Pangalawa, hindi tinalikuran si BP Sara na nag-endorso sa kanila. 'Di ba? Sino-sino ba? Eto, pangatlo, party list na may prinsipyo, naniniwala sa tamang proseso. Siyempre, hindi na kailangan silang diktahan. Basta, tama ang ginagawa nila para sa taong bayan. Ito ang pang-apat. Importante din ito. Lalo na ngayon sa Kongreso. Nagtatrabaho, hindi nababayaran. Hindi takot mawala ng budget. Basta tama lang ang paninindigan, tuloy ang laban. Ito pa ang good news dyan. Kasi alam ko, itong si Congresswoman Bernadette Herrera, may paninindigan yan. Kung ano man yung pinangako sa atin o kung kanino man, tutuparin niya yan. Walang makakapigil dyan. Una, goodbye, 5-6, pautang. Ang ibig sabihin nito, maliit lang na interest o zero interest. Alam po natin, dyan sa mga vendors, karamihan po ha, vendors, 5-6 ang tinatakbuhan. Pero yung kinikita nyo o yung karampot nyong kita, saan napupunta? Sa tubo. Ang laki ng tubo niyan. Sa 1,000, magkano ba? 200? Kung yan yung punan mo sa negosyo, ang liit lang ng tubo mo, mapupunta pa sa pagbabayad nyo sa 5-6 na yan. Yan ang isa sa pwedeng maging zero interest na pautang. Malaking bagay yan, lalo na sa mga vendors. Ito pa, malasakit center sa private hospital. Alam naman natin na itong si Senador Bongo ay nag-number 1 na sa Senado dahil sa malasakit center. Marami talagang natulungan. Pero wala sa private hospital yan. Napakahaba ng pila sa public hospital. Ako mismo, ranas ko, kapatid ko, umabot ng ilang buwan ang schedule bago mapa-check up. Dahil sa haba po ng pila. Ngayon, eto na, sa private hospital. Malasakit. At ang panghuli, gobyernong walang padrino. Ranas niyo naman siguro. Yung palakasan. Kung sino yung kakilala, kung sino yung malakas, sa kung sino yung nakaupo dyan, congressman man yan, sila yung unang masiserbisyuhan. Eto ngayon, direkta na sa taong bayan. Walang palakasan. Pero tandaan nyo yan, itong si Congresswoman Bernadette Herrera ng Bagong Henerasyon Party List, hindi lang basta puro pangako lang. Marami nang gumagawa niyan. Pero pag nanalo, sino ba kayo? Nangangako sa eleksyon, hindi tinutupad pagdating ng panahon. Eto, napatunayan na, alam kong the best ito. Alam na this, kung sa pag-iwat ninyo, 94, Bagong Henerasyon Party List. Ito kasi, sa totoo lang po, may mga, alam nyo naman sa politics po, yung iba,
nakikisakay lang sa isang partido or sino yung kilala para lang manalo. Pero malalaman natin pag nandyan na sila sa Kongreso. Importante itong party list kung sino yung ating iboboto. Kasi may iba dyan, gaya ng sinabi ko, marami pong inendorso itong mga Duterte. Pagdating ng panahon, mapagkatiwalaan ba itong mga to? Ito kasing party list na to, kaya ito yung napili kong suportahan at mapagkatiwalaan dahil naman subok na at marami pang magagawa yan. Napatunayan na, importante dito para sa akin, hindi iniwan ang mga Duterte. Number 94 sa balota, bagong henerasyon party list. Lista nyo na. Baka magkalimutan pa. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.